Magandang buhay po sa inyo mga ka-SSS and welcome to my vlog. So, matagal-tagal na din po akong hindi nakapag-create ng vlog dahil nga naging busy ako sa aking work. So, this time dahil nga nagkaroon ako ng day off, gagawa po ako ng video para mabigyan ko po kayo ng tips. Ito pong pag-uusapan natin ay about emergency loan na ini-offer po ni SSS. Itong emergency loan na ini-offer sa atin ni SSS ay naka-base po ito sa mandato na ibinigay po ni President BBM. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay base po sa isang empleyado. So, employed po ang pag-uusapan natin ha. Employed po. Hindi po ako nagsasalita bilang isang voluntary member or isang self-employed. So, base po ito bilang employed or empleyado. Ibig sabihin, pag employed or empleyado, may current na trabaho po. So, kung ikaw po ay may current job or may trabaho ka ngayon at ikaw naman po ay nakapaghulog na sa SSS ng 24 months, qualified po kayo sa emergency loan ni SSS provided na meron ka ng SSS online account, nakapag-enroll po kayo ng inyong bangko or disbursement account, at ikaw po ay merong trabaho. Bakit? Kasi po, once na mag-avail ka nitong emergency loan, kailangan nyo po magpa-certified sa inyong employer. Kaya nga, employed. Kung wala po kayong trabaho, wala po magse-certified sa inyong loan. Kaya, di ka nga qualified. So, kaya nga sinasabi ko sa inyo, dapat po kayo po ay employed para po kayo ay makapag-avail ng emergency loan. Kung may nare-reject po ba sa emergency loan, meron po. Una po, kung ikaw po ay active na SS member at nakapag-avail ka na ng salary loan at ang iyong salary loan po ay past due. Ibig sabihin ng past due po, hindi po kayo naghuhulog or nagbabayad ng iyong salary loan ng may past due kayong 3 months pataas. 3 months pataas. So, ibig sabihin ng 3 months pataas, may tatlong dapat na kayong kaltas o hulog kay salary loan pero hindi nyo po nagawa. Disqualified po kayo. Hindi po kayo makapag-avail ng emergency loan. At kung ikaw naman po ay meron na ring existing na calamity loan last year, ibig sabihin may avail ka ng calamity loan last year, at hindi ka naman din nakapagpakaltas ng iyong calamity loan, di rin po kayo makapag-avail ng emergency loan. Alam nyo guys, sa SSS po, ang pag-avail po ng mga loans po kay SSS tulad ng salary loan, calamity loan, emergency loan, maganda po yan sa isang SS member kung ikaw po din po ay tawag nito, religiously kang nagpapakaltas ng iyong mga loan, kung aware ka sa inyong mga loan. Kaya dapat po, once na mag-avail ka ng salary loan, dapat tanda mo kung kailan ka magpapakaltas, kung magatanda mo yung history ng iyong pag-loan. Hindi yung basta ka laang nag-loan, tapos limot mo na kung kailan ka magpapakaltas, ganoon. Kaya pag ganoon kang klase na SS member po na hindi mo na alam, hindi mo na nasundan yung mga history ng paglo-loan mo, hindi ka basta-basta makaka-avail ng mga kasunod pang loan kasi tawag niya, nagkakaroon ka ng mga lapses, nagkakaroon ka ng mga past due. Dapat once na mag-avail ka ng isa sa mga loans kay SSS po, alam mo kung kailan ka magpapakaltas. Kasi nabibilang mo na nakaltasan ka na ba ng 6 na buwan, ganoon. Sa iyong bang calamity loan mo, nagpakaltas ka na rin ba? Nakapaghulog ka na rin pa ng 6 na buwan, ganoon. Kumbaga wala kang mga past due kasi once kasi na meron kang past due sa isa sa mga loans mo kay sa SSS,
ano siya, strict po si SSS, hindi ka na makakapag-reloan. Tandaan niyo po 'yan. Sa SSS po ay walang offsetting. Hindi po siya katulad kay Pag-ibig na once na napatigil ka sa trabaho or na end of contract ka, i-o-offset na lang po yung mga loans mo. Hindi, wala pong gano'n kay SSS. Continuous po si SSS. Habang hindi mo binabayaran yung iyong loan, tuloy-tuloy po yung iyong penalty, tuloy-tuloy din po ang iyong interest. Puwera na lang kung darating ka sa panahon na umabot ka na ng 2 years na hindi ka nagpapakaltas, mag-a-avail ka na ngayon ng Conso loan kay SSS. Pero habang hindi mo in-apply yan sa Conso loan, yung mga dati mong utang, tuloy-tuloy po ang interest at penalty po niyan. Isi-settle at isi-settle niyo po yan. At hanggang meron ka niyan na mga past due, mag-o-offer man sa SSS ng mga klase na loan na sounds na akala mo makaka-avail ka, hindi ka makaka-avail kasi nandoon yung bad histories kanya. Kaya dapat po nitong may offer si SSS na emergency loan, dapat mag-settle ka muna ng iyong mga past due. Magpa-update ka sa iyong mga kaltas. Kung ikaw po ay employed, huwag kang mahiyang lumapit sa inyong finance or sa inyong HR. Magpakaltas sa inyong accounting pala, magpakaltas ka ng iyong mga loans para magiging updated ka. Kasi si SSS po, uulitin ko, hindi po magpapautang na may past due. Kumbaga, settle mo muna ang past due mo bago ka mag-reload. At kung itatanong niyo po sa akin kung mag-avail ka ng emergency loan, ibabawas po ba ang dati mong calamity loan? Yes po, ibabawas po. Kapag mag-avail ka ng emergency loan, kung meron ka pang hindi pa, meron kang loan balance ng iyong calamity loan last year, ibabawas po sa iyong emergency loan. At kung magre-renew ka ulit naman this year, halimbawa nakapag-avail ka last January or February ng iyong emergency loan, hindi ka na po makakaulit kasi ang pag-avail po ng emergency loan po ay isang beses lang po. Tandaan niyo po yan na isang beses lang po yan. Hindi po yan after 6 months, mag-emergency loan ka na naman. Hindi po. Isang beses lang po sa isang taon pwedeng ma-avail ang emergency loan. At ang emergency loan po ay mag-e-end na po yan this December 2026. At kung itatanong nyo naman sa akin na kapag mag-avail ba ng emergency loan, ibabawas po ba ang salary loan? Ang sagot po ay hindi po. Magkabukod po yan. Kung ang inutang nyo po ay salary loan, sa salary loan ka din po kayo kakaltasan kung may balance po kayo. Ngayon kung mag-avail ka ng emergency loan at ikaw po ay meron ng existing na uh, calamity loan, ibabawas po yung calamity loan. Pero hindi po ibabawas ang iyong salary loan balance. Si calamity loan lang po ang ibabawas sa inyo. Yun lang po.